Nasashock ako sa location ng hotel ko kasi ito na pala yung Odori Park. Natutuwa ako sa Sapporo. Bakit ba ngayon lang ako nagpunta dito? Na-inlove ako sa Sapporo. Hey guys, kita nyo na. 360 view Sapporo. Hindi ba uso ang self-love dito sa Sapporo? Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our official day or official first day dito sa Sapporo, Japan! I'm so energized na kasi nakapag-freshen up na tayo. Hindi na tayo medyo inaantok at hindi tayo medyo haggard. Slight na lang. So ayun nga, ngayon itutour ko muna kayo sa ating room or at sa ating hotel dito sa Sapporo bago tayo mag-start ng ating itinerary. Again, if pupunta kayo sa Sapporo at nakita nyo, napanood nyo yung last kong vlog, nag-recommend ako ng 3 main places na maganda magstay dito sa Sapporo. Of course, kahit saan naman basta malapit sa train station, I think goods na yun. Pero personally, ang recommendation ko, dapat yung hotel nyo, it's either, number 1, malapit sa Sapporo Station, number 2, malapit sa Odori Station or Odori Park, and then number 3, if malapit sa Susukino. So, yung tatlong areas na yun, kapag malapit yung mga hotels nyo doon, goods na yun. So, yung hotel ko, malapit ako sa Odori Station or sa Odori Park. Kasi kung pupunta kayo ng mga snow festival, dyan lang kasi ginaganap sa Odori Park. As in, ang lapit lang ng hotel ko. Sobrang good find dito kasi 2,000 plus pesos lang, good for 2. Imagine nasa Japan ka, parang feeling ko nga ito yung favorite budget hotel ko so far sa Japan. Kasi 2,000 plus pesos lang. And then I like it. Nasa center ako. Pakita ko sa inyo. That's my room. Sige. Ang laki ng bed niya actually. This room is good for 2, no? Pero for example, family kayo with kids, hindi kayo magsisiksikan. For example, kasya nga mother, tas may dalawa kayong children, tas father. Actually, good for 4 siya. Kasya. Pero yung room na to, good for 2 lang talaga. I'm not sure kung may kids kayo, baka wala ng bayad, at hindi na kayo magsisiksikan dito. Tapos, ayan lang dito. Meron ka pang pa-sofa si Mayor dito. So, I love it kasi kapag galing ka sa labas at medyo madumi ka pa, pwede ka munang umupo dito. May mini table ka rin dito. May another table dyan. Diyan ko muna nilagay yung bag ko. Tapos sa harap naman ay may TV ka. Tapos may mga extra, ano lang sila dito, extra table, ganyan. Tapos basurahan. And ito naman yung bintana. What I love about this hotel kasi ang ganda ng location. Tignan nyo. Sa harap lang namin, meron na McDonald's. Ito. McDonald's. Tapos, ayun yung Daiso. Daiso. Tapos, dito naman sa kabila, dito, merong Book Off. Tapos, pag kumanang ka lang dyan, nandyan yung Odori Park. Sobrang ganda ng location. Tapos, dito nyo, very city na city or center na center. Charan! Di ba? Ang ganda pa ng lighting. This one lang, ito talaga yung problema sa mga hotels sa Japan. No? Kasi medyo masisikip yun dito. For example, may luggage ka na ganyan. Kasya naman siya kapag patayo. Pero kapag bubuksan mo siya, medyo mas masikip ng konti, no? So, ang ginawa ko, yung ibang mga damit ko, nilabas ko na para hindi na ako pa open. Kasi nga, medyo struggle. Tapos, meron kayong ditong sampayan. Ayan, no? Wala siyang cabinet, pero may masasampayan kayo ng clothes. Full-size body mirror. Tapos, ito yung door. Meron kang mini fridge. Tcharan! Merong vault. And then, dito meron mga initin ng tubig, yung libreng kape, and then baso. Ganyan. Tapos may libre pa lang sleeper. Ayan, chinelas. Okay, let's go na to the toilet. Ito yung toilet and bath. Charan! Medyo madumi na kasi naligo na ako dito, guys. So, yan. Siyempre, yung toilet ng Japan, alam nyo naman, favorite natin to. Yung marang mga may automatic bidet. Ito, sa pang front, for girls. Tapos, yung pressure dito, ma-adjust mo. That's the mirror. Meron siyang free na hair dryer. Of course, free towels. May toothbrush na rin nakasama. And then hand wash. Ito yung sink. Ito yung bathtub. Ayan. Pag naliligo ka sa Japan, ganyan lang eh. Diyan ka maliligo sa bathtub. Tapos sasaraduhan mo lang para hindi maano yung tubig. Ito yung shower. Siyempre, meron na rin diyang shampoo, conditioner, and body wash. Wala rin mga saksakan dito sa kama mo. May nagcha-charge nga ako actually ng phone. Pwede rin ganito, USB. Tapos pwede rin yung saksakan. Parang sa pang Pilipinas lang yung saksakan nila. So, may mga, ano lang siya dyan. Bespoke. An experience that stimulates the senses and makes the memories of your journey all the more vibrant.
May mga pailaw. Ay, may ganito pala. Ngayon ko lang napansin. Yan, may mga mini ilaw pa sila doon for the aesthetics. Ganyan. So, yung katapat ko lang na building, Vegas. Ano kaya to? Casino? Charit. Ano, Vegas. Ayaw niya mag-zoom. Basta Vegas yan. Tapos, syempre, nabuko lang to sa Klook ng mga around 2,300 pesos using my discount code Marvin sa Mako Klook. Kasi magkakaroon pa kayo ng 5% discount. Ito siya, oh. Kapag walang discount, actually, mga around nasa 2,400, 2,500, ganun. Pero, syempre, makakakuha pa kayo ng 5% dyan. And, pangalan ng hotel, Bespoke Hotel Sapporo. Tapos, ayan. Meron sila mga different types of rooms. Ay, ayun lang, oh. May corner king, kung gusto nyo. Standard. Pero ang budget, 2,000 pesos. Imagine, ang mura na talaga ng 2,000 pesos na hotel. Tapos medyo spacious na to compared sa mga ibang hotels na pinagstihan ko sa Japan na mga 5,000 pesos, 4,000. Ito, spacious na to for 2,400 pesos. So, good deal na talaga siya kasi I was searching also ng ibang hotels. May nagsisearch ako ng hotel na malapit sa Susukino, sa Sapporo Station. Pero so far, ito yung pinili ko kasi aside sa spacious siya, budget talaga. May mga nakikita ko na magaganda rin, mga 5,000. Pero ito talaga yung budget. And ang ganda talaga. I'm so happy with this room. So if magsasapura nawaray ako. If magsasapura kayo, highly recommended Bespoke Hotel Sapporo. Ito yung lobby ng hotel, guys. So meron daw mga free na, for example, yung mga free toiletries kung gusto niyo ng mga extra cotton buds, ano ba to? Razor, mga pang clip ng buhok. Libre lang daw kayong kumuha dito. Okay? So, yan naman yung elevator. Meron namang elevator, don't worry. Yes, yan yung front desk. Parang aesthetic yung may hagdan-hagdan, di ba? Tapos may sofa. Yan. Actually, sabi nila sa akin, libre din daw yung kape or parang libre yung drinks sa rooftop yata. Hindi ko pa napupuntahan kasi meron tayong itinerary today. So mamaya na lang natin i-explore yung ibang amenities ng hotel kasi nga may mga pupuntahan tayo na time bound. Mamili kayo. Letter A bound, letter B bounded, letter C bind. Super love ko talaga yung location kasi ito na yung hotel ko, no? Yan. Nasa kanto siya. So di ba kanto to? Pagpunta kayo dyan, yung parang shopping street na may bubong. Puntahan natin yan later on. Sa harap naman namin, McDonald's. Sa dito, Daiso. Dito, Book Off. And then, doon naman yung Odori Park. Sige, gusto nyo mag-Odori Park muna tayo. Sino? Mag-Odori Park or mag-Kokyuti Park? Charang. Odori Park ba muna tayo? Sige, i-discuss ko nga muna sa inyo yung itinerary natin for today. Para alam nyo lang, para align lang tayo kung ano mga gagawin today. So here's our itinerary for today. First is Odori Park. Number 2 is Sapporo TV Tower. Number 3, Clock Tower. And then, number 4 is Tanokikoji Shopping Street. Yun na kaya yun, shopping street kanina. Number 5 is Mount Moiwa. So, 5 yung pupuntahan natin ngayon. Sige, mag-start na lang tayo dito sa Odori Park. Kasi ito lang yung hotel namin. Tapos, ayan lang, Odori Park na yan. Sobrang convenient ng location. So, this is Sapporo, guys. On a summer. Summer na medyo spring yung weather. Guys, ang ganda ng location. Nasashock ako sa location ng hotel ko kasi ito na pala yung Odori Park. Ang ganda. Diba sabi ko sa first impression ko sa Sapporo, parang it's a livable city. And up until now, yung pa rin yung impression ko sa kanya, it's a livable city. Kasi city siya pero ang daming greeneries and super love ko yung stream na to. Ito na pala yung Odori Park. So, pakita ko yung hotel ko. Ganito kaganda yung location niya. Ito yung hotel ko. Wait lang. Ito. Yan. Yan yung hotel namin. So nilakad ko lang siya, ilang kembot lang, ito na yung Odori Park. So ngayon may nakikita ko parang merong market or parang may food bazaar dito sa Odori Park, no? So mamaya try natin kung ano meron dyan. Pero I'm so in love with this one. Ayun, no? Parang stream siya na
straight sa city. Tapos alam nyo ba kung ano to? Sapporo TV Tower. This one. Ganon. Ka-walking distance lahat. Diba sa mga itinerary natin for today, pupunta tayo sa Odori Park, Sapporo TV Tower, tsaka Clock Tower. Yung tatlo na yon, super walking distance lang sa aking hotel. Kaya highly recommend Bespoke Sapporo. So ito na nga siya, no? Odori Park. Ang ganda. Natutuwa talaga ako dito sa green. Okay, try natin puntahan kung ano ba yung meron doon sa parang food bazaar ba yan, no? Baka merong festival today. Kung pupunta kayo during the pababa pala yun. Pupunta kayo during the snow festival, dito ginaganap yung mga parang ice sculpture. Dito siya sa Odori Park. So sobrang ganda ng location dito. Ganito lang yung life dito sa Sapporo, no? It's giving laid back pero medyo city. I love the combination. Yung mga tao nagpipiknik-piknik lang. Ay, oo nga, may mga tinda sila, oh. May mga market. Ay, ang galing, may market nga. Hindi ko alam kung anong festival kasi May ngayon. Baka mga summer festival nila, ganon. Yun ang haba ng pila. Ano ba mga tinitinda nila? Barbecue. Tapos dito ka lang kakain ka lang na nakatayo, oh. Ganyan lang yung ano nila. Ganyan yung atake, iinom ka ng beer. Ang saya. Ayan ang mga inasal. Mostly inasal tsaka beer. Ay, ang cute. Japanese sake. Yung sake parang yun yung alcohol nila, do. Whiskey and wine, beer. Ganon. Ang cute. Ano kayong meron ngayon? May ngayon guys, May. Pero kahit ganito summer, may mga pa-event sila dito sa Odori Park. So baka pag natsyempohan nyo, may mga ganyan sila, mga parang food festival siguro. Ngayon guys, yung pang fourth natin sa itinerary, yung Tanokikuji Shopping Street. Ito na rin pala yun. So, papasok ka lang dyan. Ipapakita ko sa inyo. Yung nadaanan ko last time, yung parang may bubong, tapos papasok kami mga shoppings, dyan, stores. Nandito lang siya sa may Odori Park. Pagkakatabi lang pala. Odori Park. Tapos ayun na yung Sapporo TV Tower. Ayun, no? So parang naglokohan lang tayo. Naglokohan lang tayo kasi yung hotel ko, nandito lang talaga siya. Walking distance. Siguro mga 5 minutes or less lang. Mapupuntahan mo na yung 4 sa itinerary ko. Pero sige, start muna tayo dito sa Odori Park. Gusto kong i-feel yung yung vibe nitong park na to. Nakakatuwa tignan sila, oh. Parang mas maramdam mo yung parang mga Japanese family na parang ganyan talaga yung ginagawa nila ng mga yung local vibe. Tapos merong stream lang doon. Giving. Natutuwa ako sa Sapporo. Bakit ba ngayon lang ako nagpunta dito? First impression ko talaga, natutuwa ako sa vibe niya kasi parang city na livable. Yun yung lagi kong sinasabi kasi parang siguro kapag may magtatanong na sa akin ano yung pinaka-livable city ng Japan, parang yung Sapporo nasa top ko na siya na isasagot, no? Ang ganda eh. Sana may ganito sa Pilipinas, no? Tignan niyo yung city nila, merong stream na nakapalibot, tapos may mga green na plants dito. Tapos, nag-research ako kung ano ba yung essence. Wow, essence nitong stream na to. Bakit may ganitong stream? So ito pala, binild nila to during nung mga nakaraang panahon, parang fire break siya. Kasi dati daw dito sa Sapporo, hindi pa naman mga ganito yung mga buildings dati. Most of the buildings daw are made up of wooden materials. So malaki yung parang chance na kapag magkaroon ng sunog, ng fire, buong city masusunog kasi made up of wood siya, no? Tapos ang galing nila, nag-isip sila ng paraan na gumawa ng stream sa gitna, parang fire break. For example, masunog man siya, may magi-stop kasi 'di ba hindi tutuloy yung apoy kasi merong tubig dito. Talino, no? Tapos ang isa pa sa na-appreciate ko, kasi even though matagal na siya, like yung mga lumang buildings pa siya, grabe na-maintain nila. Tapos ngayon, ang gandang ang gandang addition niya na sa modern city.
Kasi kung makikita niyo yung Sapporo ngayon, di ba? Mga modern na rin yung kanya mga buildings eh. Pero with this kind of effect, nagiging livable sa tignan. Or yung pakiramdam mo talaga, parang livable siya. May gusto kong gawin guys dito sa Sapporo, yung ano nga ba yung shimmy away, yung there, di ba sumasayaw-sayaw? Kasi daming tao, naiya ako. Kasi siset up ko lang sana yung camera ko dito. Tapos magsasayaw-sayaw ako dyan. Kaso ang nakakaya kasi, yung mga tao kasi dito. Pero feeling ko naman hindi sila judgmental, no? Sasayaw na ako ng shimmy. Huwag niyo akong i-judge guys ha. Ayoko na guys. Parang wala na akong mukhang iharap. Wait lang. Okay. Patay mali siya. Kunyari hindi ko i-check. Okay. Pag ito hindi maganda yung kinalabasan, ayoko na ha. Ayoko nang ulitin yung ginawa ko. Nakakaya. Check na natin. Sana maganda kasi kung hindi, ayoko na. Panoorin natin. Ang pangit, ayoko na. Bilis ko mag-upload guys, oh. Na-upload ko na. Ulit. She go, there she goes again. And guys, so follow me on my social media accounts, Instagram, TikTok, Facebook, kasi doon talaga yung real-time update. Doon yung nalalaman kung saan akong bansa totoo. Kasi yung YouTube, syempre hindi naman to real time, i-edit pa to, i-review pa to. Pero yung mga real time updates in my life, makikita nyo sa aking social media. Let's go! May na-post na ako. So alam na ng mga tao na nasa Sapporo ako. Kasi hindi ako nag-post nung nasa airplane ako, hindi ako nag-IG story kung nasan ako. Ang IG story ko agad, diretso na yung, there she goes. Yung mga tao parang ginajudge nila ako na parang, ano nangyari sa'yo? Huwag nyo naman akong tawanan kasi marangal na trabaho lang naman to, pero kailangan ko lang talagang sumayaw, ha? Ayan. Pero itong Sapporo, especially dito sa may park na to, parang feeling ko may ginigive siya ng medyo romantic vibe, no? Parang okay siya for dating, couples, ganyan. Tapos ayan, parang feeling ko nga parang ang dami lang dito mga tao na nagdi-date lang, ayan, no? Kita nyo ba sila? Oh, I wish meron tayong ganitong klaseng city rin, no? Na parang, ang ano lang niya, parang ang fresh lang nung air dito. Kasi maraming greeneries. So guys, around lang din dito sa may Odori Park, makikita na natin yung Sapporo TV Tower. Ayan siya. Kung makikita nyo, medyo yung style niya is hango sa parang Eiffel Tower din sa Paris. No? So itong Sapporo TV Tower, ang significance niya dito sa Sapporo is parang siya yung icon of modernization. Kasi before, di ba parang minomodernize na nila yung Japan, isa to sa mga structure na pinakauna nilang ginawa. Di ba? Siyempre ngayon mas modern na yung parang satellite telecommunications. Pero before, na mga unang panahon, sobrang high-tech na nito, no? Bakit may ay may oras pala. Ayun, 4:55 PM, pakita ko sa inyo. Ayun siya, oh. Actually, hindi siya super modern. Makikita mo talaga na parang old na siya. Feeling ko ay may elevator. Ayun, no, may elevator yung sasakay. Tapos mayroong oras doon. Oras is 4:56. Oh my gosh, pahapon na pala. So, nag-book lang din ako sa Klook ng ticket para makaakyat doon. Kasi pag makaakyat mo doon, magkakaroon ka ng panoramic view of this area. Mga 300 pesos lang. Kano lang ba yun? Basta mga ganun, mura lang. Mga 300 pesos lang. Kaso, meron din kasi tayong pupuntahan pa na isa ngayon na medyo malayo. Ang Mount Moiwa. Iniisip ko kasi hanggang 10 PM naman daw to. Since malapit lang yung hotel ko dito, siguro balikan na lang natin. Kasi yung mga itinerary ko na malapit lang dito, mababalikan natin mamayang gabi. Unahin na muna natin yung Mount Moiwa. Kasi out of all yung mga gagawin ko today, yun yung pinakamalayo, ha? Kasi maganda rin yung Mount Moiwa kasi parang mountain yun. Tapos panoramic view talaga of Sapporo. Tapos favorite spots din siya ng mga nagdi-date tsaka mga photographers. Sabi nila maganda doon kapag gabi. 5 na kasi eh. Siguro pag dumating tayo doon baka mag 6 na.
Sige, tara, punta muna tayo dati doon, Mount Moiwa. Tas after doon, balik na lang tayo dito. Kasi malapit lang naman yung hotel ko. But at least nagkaroon kayo ng idea. This is the Sapporo TV Tower. Ang gloomy ng weather ngayon. I'm not sure kung nabibigyan siya ng justice. Kasi ang gloomy. Natatakot nga ako kung baka medyo umulan. Sorry guys kung hindi sunod-sunod yung itinerary natin. Pero pinakita ko naman sa inyo kanina, no, yung list of itineraries. Basta yung 4 of them, nandito lang, walking distance lang naman yun. So, unahin ko na lang yung pinakamalayo, yung Mount Moiwa. Kasi, alas 5 na eh. Dapat maabutan natin siya ng sunset nga eh. Better kung sunset. Tapos hanggang gabi, tapos balik tayo dito, ha? Search ko lang kung paano makapunta doon. Na-in-love ako sa Sapporo. Hindi ko alam kung bakit. Sabi kasi ng friend ko, boring daw. Di naman boring. Siguro kasi sign of aging, no? Minsan tumatanda na talaga ako. Gusto ko yung mga ganito eh. Yung may mga malinis, tahimik, city, may market doon, may area na tahimik. Ang saya bumili ng pagkain doon, tapos kain ka dito. Pwede mo kumain. May mga nagdi-date-date oh. Si-change ko ba yung itinerary? Mahirap i-change yung itinerary kasi may ticket yung Mount Moiwa. Tapos bumili na rin ako ng ticket doon. Mga 800 pesos din yun. So kailangan kong puntahan yung mountain na yun. Sige, okay lang, taga dito lang naman yung hotel ko. I can eat anytime. Sa mga susunod na araw gawin natin yan, no. Bili tayo doon, tapos kain. Na-enjoy ko yung park na to, Odori Park. Again, itong Sapporo guys, recommended kahit ganito May, 'di ba summer na to sa Philippines. Dito ganito malamig pa rin, 18 degrees ganon. Recommended ko siya sa mga senior citizen na gusto mag-Japan kasi pag Tokyo, 'di ba, medyo magulo, matao. Dito may enjoy nila to. Tapos kung may makasama kayong kids, takbo-takbo sila diyan. Tapos Japan vibes pa din naman, may mga ABC Mart, ganon. May GU, may nakita ko GU Uniqlo. Gusto ko siya, livable. For me, Sapporo is sorry, pagkain. Paano nga pagkain? French kiss. Ganon, di ba? Chef kiss. Actually, ito yung mga gusto kong i-vibe. Yung parang naka-jacket-jacket, tapos may dalang kape. Pangarap ko yan. Ganyan yung mga gusto kong vibe dito sa Japan eh. Yun yung gusto kong ma-achieve. Yung parang naka-jacket-jacket ka lang, tapos parang cool kid ka lang, tapos maglalakad ka na may iced americano, tapos ganun ka lang, tapos as a cool kid ka lang. Ganun yung vibe ng Sapporo. Hindi ko alam bakit nasabi ng friend ko na boring to. Ba't mo sinabing boring yung Sapporo? Ang ganda ng Sapporo. Di ba? Mag-agree kayo guys. Nagagandahan ako. Ang ganda kaya oh. Hindi siya magulo, malinis. Sapporo is love. May mga bike pala dun, no? Cute din nung nagbabike. Pero ayun, may mga bike dun. Kung gusto mo magbike around the city. Gusto ko yung syudad na to. Or maybe talaga sign of aging na lang din. Kasi yung Fukuoka nga, di ba? Medyo laid back din dun. Pero later on, na in love din ako sa Fukuoka eh. So baka sign of aging, pag medyo tumatanda ka na, yung gusto mo yung medyo ganito eh, no? Parang livable lang city. Ang sarap maglakad. Kasi hindi mainit. I love it. Guys, medyo tinatalo tayo ng mga pormahan nila dito, ha? Medyo palaban din sila, no? Summer na yan, pero oh, medyo natatalo tayo. Yung dinala ko pa naman para mga t-shirt lang, kasi summer na, sabi ko. Yung mga Japanese pala kahit summer, dapat ano pa rin, maporma pa rin, no? Ganun sila eh. Best in forma. Nagsisearch ako paano makapunta sa Mount Moiwa. Meron pala silang ganito, parang streetcar or tram ba to? Parang tram. So nandito ako, yan sa pula, no? So kailangan ko makapunta dun sa Ropeway Iriguchi. Ayun, no? Ropeway Iriguchi. Susukino. Dito na kaya yun? Hindi ako sure. Yun, no? Flat fare system, 230 yen. Junior high school. Tapos kapag bata, once. Ayan na ba? Shucks, may dumaan. I'm trying my luck. Pwede bang magbayad ng Icoca? Hindi ako sure, pero I'm trying my luck. Pagpababa na lang siguro. Hindi sila nagbayad lahat eh. So, I assume sa pagbaba na lang.
Hindi ako sigurado. Ang cute oh, parang may Mario car. Naka-costume sila guys. Ay, nagwe-wave sila oh. So parang ganito yung itsura ng tram. Actually hindi ako sure. Pero parang sabi naman ni Google, parang tama. Sumakay na lang ako. Iikot lang naman siguro to. For the experience na lang. Natutuwa ako. Parang first time ko makasakay sa Japan ng tram. Usually sa Europe yung may mga ganito yung mga tram-tram. Meron pala dito sa Sapporo. Ang cute. Ayun na, may tram pa doon. Wow, cute. Habang nakasakay ako dito sa parang tram nila, parang yung Sapporo, feeling ko meron siyang Europe vibe, no? Parang may konting Europe influence siya. Ewan ko, pag nakasakay ako sa tram nila, parang Europe yung naaalala ko. Parang may ganun siyang vibes. Ayan guys, bumaba na tayo from the tram. So dito sa may Ropeway Uroguchi. So lalakarin na lang ba natin papunta dun? Medyo mahirap puntahan itong mount. Hindi naman siguro siya mahirap pero nalilito lang ako. Basta yung tram na yan parang umiikot siya sa buong city yata kasi dumadaan siya sa Susukino, tapos galing siya dun sa may area namin. Marami siyang stops within the city. So I think yun yung best way na sasakyan nyo if gusto nyo rin pumunta sa Mount Moiwa. Moiwa de la Torre, charing. Yung kumanta ng saan nagsimulang na bago ang lahat. Wait lang. Ayun no, Mount Moiwa Ropeway. Yan na ba yun? Wala tayong template eh. Walang ibang bumaba. Ay, may mga bumaba pero ibang direction sila. Ako labang mapupunta sa... Ayun! Mount Moiwa Shuttle Bus. May shuttle bus dito guys oh. Mount Moiwa Shuttle Bus. Magtatanong tayo. Libre lang kaya yun? Dito lang, sige, ayan o, may mga nag-aantay. Arigatou gozaimasu. So yan guys, mag-aantay tayo dito. Meron yatang free na shuttle bus papuntang Mount Moiwa. Tapos sasakay tayo ng ropeway doon sa parang ibaba siguro. Ayan, mga kasama tayo. Ayan guys, dumating na yung shuttle bus. So libre lang siya no, free shuttle bus papuntang Mount Moiwa sa may base siguro. Let's go. Guys, ay nawala, nagbabasa-basa ako dito. Parang every 15 minutes yung free shuttle bus. Tapos yung cable car din, yung sasakyan natin papuntang Mount Moiwa. Every 15 minutes din siya. From 10 AM to ano daw? 17. Tama ba yun? Hindi ko na-gets basta. Basta every 15 minutes yung cable car. Tsaka itong free na bus. Yung sa tram pala, sorry hindi ko nasabi. Ay Coca card lang din yung ginamit ko. Pero nakikita ko yung iba cash yung binabayad nila. If wala kayong card, pwede rin kayo magbayad ng cash dun sa tram. Pero ang galing yung iCoca card natin. Yung mga Suica card nyo, pwede rin pala siya dun. Yun na guys, ang bilis lang nung ride. Parang wala pang 5 minutes yun. Mount Moiwa Ropeway San Rocco Station. Dito na tayo sasakay ng cable car. Pupunta kayo during snow season, tas gabi, parang ganito yata siya. Ang ganda oh, no? Pag ano yan, winter. Guys, bumili na ako ng ticket sa Klokno. Ang pinili ko kasing date is May 18. Yung pala, valid siya hanggang May 25. So if mag-book kayo, for example, mag-change kayo ng plan for the day, okay pala siya, valid siya ng 1 week. So okay lang kahit gamitin nyo na siya like the next few days kung ano yung vacant na itinerary nyo. Ako kasi akala ko mag-expire siya, so ginamit ko na siya today. It's fine, at least nandito na tayo. So yun guys, got the ticket na. Pinakita ko lang yung QR code, tapos binigyan na nila ako ng ticket. Mount Moiwa. So 2,100 yen. Parang 804 pesos. Ganun lang, ganun din, same lang din sa Klook. Ganun din yung price ng pagka-book ko. Ang maganda lang kasi pag punta nyo dito, pakita nyo lang yung code ko pag nag-book na kayo in advance.
pakita nyo, ay, mas mura pala kasi you will use my discount code Marvin sa Mako Klook. So, mas makakamura pala kayo sa Klook. Pag walang discount, same lang yung rate dito. Let's go guys, sakay na tayo dito. Mas maganda ba sa front? Front tayo. Okay, sakay na tayo sa cable car. Ano ba yung ngayon? 向かって左側に見えます。白い塔は平和の塔でございます。The many buildings viewable at the foot of the mountain are in the Odoi and Susukino districts. Ang clear ng This is the view. Buti na lang maganda yung panahon ngayon. City. 続きまして、右奥に見えます銀色の丸い屋根の建物は大和ハウスプレミストドームでございます。Ayun guys, nandito na tayo sa top ng Mount Moiwa. Ang lamig, my gosh. Hindi ako ready for today's 13 degrees dito, besh. Tignan nyo. Kita nyo? Ayan o. 13 degrees. Yan nga natin. Feels like. 11 nga yung feels like. O 11 degrees yung feels like niya kasi mahangin. Ay, ang cute. Okay. Ganun lang siya, oh. Actually, meron bang observatory dun sa taas, oh. Mamaya akit tayo dun para mas maano yung view, mas maganda. So, yung binayaran natin na ticket sa Klook, yung 800 pesos. Dalawa yung sasakyan mo, cable car, tsaka pag malapit ka na, bababa kayo. Tas funicular. Yung funicular yung parang paslant na train, ganun, na pataas. Saglit lang. Ang lamig ng hangin. Pero ang ganda dito, ang sarap mag-picture dito. Tara, punta tayo din sa observatory sa taas. Guys, nandito na tayo sa observatory. Ang ganda. So, parang kita mo 360 view, no? 360 view of Sapporo. Ah, ito pala yung sinasabi nila. Yung mga couples daw, nagpupunta sila dito, tapos pinaparing nila yung bell na yan. Para siguro, hindi ko alam, para tumiba yung samahan nila. Kaso ako, wala naman akong karing. I-ring ko na lang siya para patibayin yung sarili ko. Pag couples kayo, para ipagano nyo para tumiba yung relasyon. Pero sa mga kagaya namin, parang patibayin na lang ng puso talaga, no? Patibayin na lang na makayanan na yung mga pagsubok sa buhay na mag-isa at makayanan yung mga temptation na hindi ka sana malungkot pag may mga nakikita kang gusto ko magparing pero nahihiya ako. Nahihiya ako para magpaparing ka tapos makikita nila ay single siya pero pinaring niya. Pwede naman siguro yun, self love. Ang ganda dito, tingnan niyo. 360 view. Panalo. Grabe, ganun pala yung Sapporo, no? Puno ng building. Ang lawak pa yun, hanggang doon pa yun, no? Hindi na masyadong kita ng camera. Ayan guys, kita nyo na 360 view of Sapporo. Ayan na pa, sunset na. Sakto yung ganitong oras na 6:37. Pero medyo may konting araw pa. Mga 7 pa siguro yung magdidilim dito. Sakto 6 ako dumating dito, tapos 6:15 yung cable car, tapos 6:30 nandito. As a type B traveler, when you say type B traveler, yung hindi ka ready lagi sa mga ganap sa travel, tignan mo lahat sila naka-jacket, ready sila eh. Marvin, yun na nga lang yung trabaho mo, mag-travel. Hindi ka pa nag-research kung ano yung weather. Akala ko kasi mga 18 lang. Pag mataas pala na lugar, no, maano pala, malamig. Pero syempre, panindigan ko na lang. Kunyari na lang hindi ako nilalamig. Kasi, kasalanan ko, 'di ba? Pag magreklamo ako, sa akin din yung balik, 'di ba? Ako din yung masisisit. So, kunyari, hindi na lang ako nilalamig. Parang, sakto lang. Kaya naman, no? Mamaya na lang ako magreklamo pag walang camera. Ginusto mo yan. Ang lamig eh. Ang lamig talaga. Siguro maghanap na lang tayo ng makakayakap. Kuya, sino kaya? Kuya, libre ka ba dyan? Or busy? Mukhang busy din siya. Wala bang mag-isa dito? Hindi ba uso ang self-love dito sa Sapporo?
Parang ako lang yung solo traveler ah. Wala tayong makakayakap dito. In a count of 1, volunteer nang magyayakap sa akin. Volunteer, wala. 5 seconds. Wala. Libre ko ng ano, Jollibee. Wala. 2-piece chicken with extra gravy. Wala. Wala eh, sige. Tasting ko na lang. Kuya, baka hindi ka naman busy. 2-piece chicken din naman yun eh. Wala eh. Ito, baka makaramdam. So, ayan kuya, ako sobrang nilalamig talaga ako ngayon. Ikaw, nag-ano ka lang naman nila picture. Sana naman, priority mo din ako. May 2-piece chicken ka na, nakayakap ka pa. Wala talaga, guys. Sino kaya maloloko natin? Ay, ito. Yan, kuya. Ay, sige, wag kang magtago kasi actually, ikaw yung binibidyohan ko, wag kang mahiya. Parang cute yun si kuya. 5 pieces. Ay, sorry, tawagin si kuya. 5 pieces. Locks na boses ko, napatingin si kuya. Pero nagsasabi niya, nag-spell siya. 5 pieces yung chicken na kaya kong ibigay doon kay kuya. Ma-cute siya eh. It's kind of my type. So, parang willing naman ako. Magkano ba yung 5-piece chicken? Mahal ba yun? Pero mahal ko din siya. It's okay. May 5 pieces kuya. Guys, dyan sa likod ko yun yung bell. Na, kapag mga couples na kayo, i-ring mo yung bell para mas mapagtibay yung relasyon nyo. Since wala naman akong paano. Ay, kuya, sinong karelasyon niyo kuya? Hoy kuya, dapat mag-postpone. Alam, na-inspire ako kay kuya. Na-inspire ako na kahit mag-isa siya, niring niya. Guys, maglalakas loob na ako na iparing siya. Yan. Ang ganda na pa naman ng sunset. Paparing ko na siya. This is my promise to myself and a sign of strength as a single person. Wala lang, gusto ko lang sabihin na I'm a strong, independent. Naiyak sa ginawa ko. Ako lang yung nagparing. Nagparing din naman si kuya kanya kahit mag-isa siya. Wait lang, alam ko na. Ipa-photoshop ko na lang. Mag-picture ako tapos ipa-photoshop ko na lang na kunyari meron akong jowa dito sa kabila. Tapos parang, babe, 1, 2, 3 tiks. Ang pangit. Guys, ang ganda niya kapag pahapon na, oh. Yung parang sunset na mamink-mink. I remember so many people. Charik. No, ang ganda, oh, mapink-pink na siya. No? Yes, mahangin, malamig. So, itong Mount Moiwa, no, famous siya sa mga lovers or photographers, mga mahilig sa videos. Actually, mga tao dito, marami sa kanila nagta-time-lapse. Siguro ano nila yung transition from afternoon tapos mamaya magiging gabi na, no. So, almost lahat sila naka-time-lapse, guys. So, ito na. Yung guys, sobrang dumami na yung tao. And yung cable car, di ba, every 15 minutes lang yung cable car, tas limited lang din yung pwedeng sumakay sa cable car. So parang feeling ko mamaya mapupuno na to. Kaya I think mauuna na lang ako umuwi kasi mamaya pag nagsiuwian lahat ng yan, matatagalan tayo sa pila. Eh meron pa tayong pupuntahan doon sa yung TV tower, no. So I think mauna na lang ako. I think na-appreciate ko naman yung beauty niya kahit nung ganito pa lang pa sunset. Although kung may time pa kayo, pwede nyong antayin hanggang gabi. Kaso, ayun lang. Feeling ko madaming tao kasi Sunday ngayon, no. So weekend, maraming mga family na nandito. Kaya hindi ko naantayin. Dito na naman siya. Ayun, no. Bye-bye. Ipila na nga ngayon pa lang na hindi pa gabi. So what more, mamaya sobrang haba ng pila kaya uwi na tayo, guys. And guys, we're back na ulit dito sa Sapporo. Sumakay lang ulit ako nung tram. Ang lamig na naman. Tignan nyo. 13 degrees Celsius. Summer na, di ba? May na. Malapit na nga mag-June eh. 13 degrees ang lamig. Alam, meron pa pala tayong pupuntahan yung TV tower, no? Hanggang alas 10 lang yun.
Pero nagugutom na ako kasi 8 na kasi. Siguro daan lang muna tayo sa convenience store. Bibili lang ako ng pantawid gutom. Tapos punta muna tayo sa Sapporo TV Tower kasi hanggang alas 10 lang. Punta tayo dun sa taas, ha? Pero, ay, ito na pala yung nasa itinerary din natin, yung shopping center. Although malapit lang naman ang hotel ko dito, makakabalik-balik naman ako anytime. Nadaanan ko na rin to kaninang umaga kung napanood nyo yung first vlog na dumaan na tayo dito. Second Street. Ito pala yun. Yung binilang ko sa Japan ng mga ukay-ukay, meron din pala dito. Sige, one of these days, pasok tayo dyan sa Second Street. Marami nagsasabi na mas mura daw yung Second Street dito sa Japan. Dito yata originally nag-originate yun. Tama ba yung pagkakasabi ko? ABC Mart, di pa tayo nakakapasok, but one of these days kapag nag-shopping tayo, for sure dadaan tayo dyan, mga murang shoes. Tignan nyo yung mga suot ng nasa likod ko. Tignan nyo yung mga suot ng nasa harap ko. Meanwhile, wala, hindi ako nagre-reklamo ha. Wag niyo akong sisihi. Akala ko kasi summer na eh. Ang summer pala dito sa Sapporo, ano pa rin, jacket weather pa din guys. Siguro yung mainit dito ng mga ano na August, no? August, September, yun na yung as in mainit na yung summer na. Pero feeling ko hindi rin super init eh. Kasi yung May sa kanila parang ang lamig pa rin, ba't ganun? Guys, may nakita ko na maliit lang siya na Family Mart pero parang kailangan ko lang ng pantawid gutom. Gusto ko na mag-diet eh. Kasi parang hindi na talaga ako pumapayat. Kailangan ko na talagang magseryoso. Parang hindi na, lagi na lang bukas yung diet, hindi na natutuloy. Kaso pag makakita naman ako ng mga ganyan, matitempt naman ako mga, parang ang sarap ng mga katsu doon, di ba? Mga fried rice. May mga pasta sus. Matitempt na naman si Marvin Al. Pero gusto mo yung mga ganito lang, broccoli. Ano? Pantawid gutom lang. Magkano ba to? Or, ala, parang gusto ko mag-salad-salad lang. My gosh. Sige, ito na lang, broccoli. Pantawid gutom lang. Tsaka, ano pa? Parang sarap ng mga tinapay. Okay guys, bumalik ako dito sa aming hotel kasi nilalamig talaga ako. Tapos naalala ko, sabi ng receptionist, ayan, free daw yung coffee until 12 midnight yata to dito. Ayan. So magkakape na lang ako dito. Bumili lang ako ng pagkain sa Family Mart. And then, magkakape ako. May libre na kape dito. Amazing. Bilisan lang natin guys. So, may brewed coffee dito. May mga creamer, ganun, sugar. Bumili ako sa Family Sticky sa Family Mart. Saka itong broccoli. Tawid gutom lang ako. Nagugutom na ako. Meron tayong gagawin na isang activity. Yung sa TV Tower. Juicy. Sarap. Cheers. Luto na ba to? Hipon. Kung gusto kong mag-jogging, gusto ko na talaga magsimula ng healthy living. Kaso ang hirap kasi mag-diet pag nagta-travel. Pero I think I really have to. Maluwag yung space dito guys if ever mag-check-in kayo dito or mag-stay kayo dito and then may mga outside food kayo. Don't worry, may mga tables. Pwede kayo mag-catch up, banding dyan. May mga common spaces din naman sila dito. Kasi parang may balcony nga sa labas. Ay, ito na naman. Lumabas na naman tayo. Ang lamig na naman talaga. Ba't ka hindi ka nagdala ng jacket? Sa totoo lang, magiging honest na ako sa inyo. Akala ko talaga hindi siya ganito kalamig kasi summer, 'di ba? Alam ko na hindi siya ganun kainit. Chine-check ko sa weather, nasa mga 18, 20 degrees. Pero may hangin pala. Kaya ko naman mga 20, 'di ba? Mga 18 degrees. Kaya naman natin 'yun na lamig. Pero pag umahangin, iba eh. Sana yung hangin marunong siya makiramdam kung single ba yung tao or hindi, no? Ang ganda sana pag ganun. Pag alam ng hangin na single, iniiwasan ka na niya. Kasi ayaw niya maramdaman mo na lamigin ka. Sana yung mga magjowa, sila na lang yung hinahanginan nyo. Itong hangin, gigigil na ako sa'yo.
Wala akong dalang jacket for this trip. Masya-shopping na naman tayo. At least may reason tayo pag mag-shopping. Medyo ginamit natin yung utak yun, no? Kasi necessity siya, hindi siya wants. Need talaga natin ng jacket, B. Mukhang makapa-shopping tayo bukas. Anyway, going back to the hangin. Ano na nga ba yung kwento ko? Mema na lang, no? Sana yung hangin, meron siyang marunong siya makiramdam pag mag-jowa, tsaka niya hinahangin ng malala para magyakapan sila. Itong wala ngang gustong yumakap sa akin kahit mag-offer pa ako ng 2-piece chicken. Pero in fairness, just lately, ang daming mga pogi na parang oversharing na yata ako. Lately, ang daming mga pogi na nagme-message sa akin sa Instagram. Tapos pag chine-check ko yung profile nila, may mga jowa. What do you want? Anong akala nyo sa akin? Jowa-bul ako, huy. Hindi ako pang playtime. Feeling ko tong mga to parang ang tingin sa akin, playboy. You're wrong. I'm a playgirl. Charot. Tapos sabi ko, ay, cutie itong mga nagme-message. Tapos pag-check, tapos i-stalk ko yung profile nila. Bakit may mga naman pala, may mga partner naman pala. Anyway, tara punta na tayo sa Nalamig talaga ako. Ay, wala na yung market, oh. Kanina, di ba, nandito tayo sa Odori Park kanina, tapos may market dyan. Ngayon wala na. Ito na yung Sapporo Tower. Ay, may ilaw siya. Ayan, pag gabi, no, tinatalo niya yung Eiffel Tower. Charot. Tara, pasok tayo. So, 8:41 na, nakikita nyo ba dyan? Oh, meron siyang malaking orasan. 8:41 PM na. Hanggang 10 PM lang yan. So, ilaban na natin siya. Ang dasal ko lang, sana hindi siya malamig sa loob. Kasi ang lamig talaga dito. Fairness to you. So yun guys, ito ulit, diba, no? Yung Sapporo TV Tower. So kung nakalimutan yung sabi ko kanina, parang very important siya dito kasi it's an icon, it's a symbol of modernization, no? Kasi isa to sa mga tinayo nila before nung gusto nilang i-modernize na yung Japan. Sapporo TV Tower. Before daw, ayan, takpan natin yung ilaw. Before, isa to sa mga pinaka mataas na structure dito sa Sapporo. I'm not sure kung hanggang ngayon yun pa rin. Kasi parang hindi rin naman masyadong matataas yung buildings dito sa Sapporo. Pero parang hindi naman siya din super taas. Okay guys, nandito na tayo sa Sapporo TV Tower. Nagbook lang din ako ng ticket sa Klook na. So naka QR code na lang, tapos pinakita ko na lang. Ala! Ako lang yung tao sa elevator. Ay, mas maganda siya sa gabi. Buti na lang pala nagpagabi tayo. Ay, cute siya sa gabi, oh. Tapos open, nakakatakot pala pag mag-isa ka lang. Kasi nakikita mo yung labas na umano ka. Hello, taas na. Nanginginig yung tuhod ko. Nakakatakot pag mag-isa ka. Pero masaya. Masaya na medyo nakakakaba. Kasi nakikita mo yung labas. Taas na natin. Hala ka! Ba't hindi natatapos? Wala, taas na natin. Wait lang. Ayan, tapos na. Wala, kinakabahan ako eh. Hala, ba't ang taas? B! Ayan na. Ayan. Let's go! Oh my God, mas maganda nga siya sa gabi. Buti nagpagabi tayo. Taran! Yan guys, panoramic view of the city. Ano meron dito? Ang cute, no? Parang makaluma nga siya. Imagine, many years ago, na gawa na nila to, no? Ang taas-taas nito. Mga kahoy-kahoy pa yung nila. Kahoy ba to? My God, nakakatakot. Kasi parang pintuan, oh. What if mabukas to? Hindi naman siya nabubukas, B. Wala, nakakatakot. Kung may fear of heights kayo, medyo matatakot kayo. Selfie tayo. Selfie. Baka makapulog tayo.
Maliit lang siya na ganun. As in, parang maano lang talaga siya. Parang matagal na siyang building. Ayan, tapos may mga telescope siguro dito if gusto niyo. May mga souvenir shops. Ayan. Hello. Ay, Filipino si ate. Yes. Ayan, Filipino. Nakakatuwa pag may Pilipino dito sa Sapporo. Kasi parang konti lang, no? Konti lang yung naririnig kong nagtatagalog. Parang si ate, today, sa hotel may narinig ako nagtatagalog sa hotel. Si ate, yun lang, dalawa pa lang sila na naririnig kong nagtatagalog today. Sa buong araw ko sa Sapporo. 2 Pilipino pa lang. Puntahan nyo naman yung Sapporo, guys. Ang ganda-ganda nito. Kahit hindi winter, kahit ganito summer, ganda niya. Mula dito sa Sapporo TV Tower, may nakikita kong Ferris wheel. Ano kaya yan? Kita nyo guys, ayan. May mailaw na Ferris wheel doon. Guys, yung may nakilala kong Filipina dito, si Ate Rem. Tapos tinanong ko kung anong ginawa niya today. Sabi niya nag-onsen siya. Tapos may binigay siya sa akin na parang mapa. Ito yung ginawa niya. So sabi niya, i-try ko daw na mag-onsen. Hindi ko pa sure kung kaya ng schedule ko. Pero sige, sabi niya maganda daw yung onsen doon. Parang outdoor siya na onsen. Tapos nature. Tapos marami daw mga cherry blossoms sa dinaanan niya. So ito, binigay niya yung mga bus schedule sa akin kasi tapos niya nagawin. I-try natin kung may time kasi bukas meron ako mga ibang pupuntahan eh. Siguro the day after tomorrow. Try natin kung kaya. May nakita ka ng mga tax-free shops dito. Mag-check na tayo ng mga presyo kung mas mura dito sa Sapporo kaysa sa ibang parts of Japan. Saan may mga usual na pinapasalubong dito? Ito, skincare. Ito ang maganda dito. Ito, Biore. Ano ba i-pronounce to? Biore or Bayor? Biore. 880. 320 pesos. Ganun. Di ba Anessa? Sikat din to, Anessa. Ay, ba't may Pokemon? Ay, ang laki pala nitong store na to. Malapit lang to sa hotel namin, guys. Sa gilid lang ng parang book off. Yung pinakita ko sa inyong book off kanina, nakatapat lang ng hotel namin. Merong ganito kalaking tax-free store. Hindi ako familiar sa mga candy or mga nakikita ko. Parang hindi naman ito yung mga usual na pinapasalubong natin, no? Pero if ever lang curious kayo kung magkano mga ganyan, 188, 198 yung mga candy nilang ganyan. Pero parang hindi sila familiar sa akin. Nasa may mga usual na pinapasalubong natin. Mga chocolates. 298 yen. Ang dami lang kung anik-anik na. Ay, ito, pinapasalubong din to, diba? 238 yen. Ay, ito. Lagi ko to pinapasalubong. Ay, mahal, 158. Sa Osaka nga may 88 lang ako nakukuha eh. Minsan 100. Medyo mahal pa to, 158. Ito lagi yung basis ko eh. Kasi ito yung memorize ko. Medyo mahal yung 158 eh. Sa mga mahilig magpasalubong ng KitKat, 298 yung mga KitKats nila dito. Ito masarap din to, pero pinapasalubong ng mga kaibigan ko to. Ayun guys, if pupunta kayo dito, ang tax free niya is from 5,000 yen. So kung naka-consume na kayo ng 5,000 yen, siguro mga 2,000 pesos yun, doon lang kayo magiging tax free. Dati, nung nagja-Japan kami, tapos, for example, nakabili na yung mga kaibigan ko, tapos ako na lang yung bibili ng pasalubong, tapos hindi siya aabot ng 5,000. Minsan, kinocombine namin yung pasalubong ng bawat isa para makaabot ng 5,000 yen. Pero kung mahilig naman kayo magbili ng mga pasalubong at marami kayo magpasalubong, madali lang ma-reach yung 5,000. Hi guys, I'm back na here sa hotel, pero bago ako umuwi, dumaan lang ako sa convenience store sa 7-Eleven. So may mga binili lang ako, pakita ko sa inyo. Vita Jelly. Pag nasa Japan ako, lagi ako nagaganito kasi wala lang, parang feeling ko nakakatulong siya para hindi ako, lumakas yung resistensya ko. So, Vita Jelly. Ito, favorite ko itong green na to. Vitamin 12.
Vita Lemon. Parang vitamin C to. Pag nandito rin ako sa Japan, so super favorite ko. Tapos bumili lang ako ng, wala na, medyo na-miss ko lang yung pancake ng Japan. Yung ganitong mga mini pancake. And then, yan na, Pocari Sweat lang ako. Tapos I'm still here sa aking room. Ang saya din ng minsan meron kang private room kasi nakakapag-outro, no? Pero again, 2 nights lang ako magstay dito. Tapos another 2 nights mag-hostel ako. Medyo mura lang din naman yung hotel dito sa Sapporo. So parang sabi ko, parang feeling ko minsan gusto ko rin ng privacy. Siguro kasi pag tumatanda ka na, minsan nare-realize ko, minsan gusto ko ng privacy. Pero don't get me wrong, I think mag-hostel pa rin naman ako. Hindi ko naman siya tatanggalin talaga kasi I love meeting people sa hostels. Pero may mga times lang talaga na kapag for example maingay or gusto ko ng katahimikan or gusto ko ng privacy, minsan gusto ko ng private room. So ang atake ko ngayon sa mga trips ko, I think i-combine ko like half of my trip mag-hotel ako, half of my trip mag-hostel ako. Parang nandun pa rin yung I can still meet other people. Tapos minsan kung gusto ko lang ng privacy, at least may privacy. Tsaka minsan kasi may mga nagtatanong din sa akin ng mga hotel recommendation sa mga lugar. Tapos wala akong ma-recommend. Ang lagi kong reply, naka-hostel lang po ako. Minsan may mga family na, Marvin, ano mga family-friendly hotel, ganun. Tapos sabi ko, wala akong maisip kasi lagi ako naka-hostel. So sabi ko, okay, this time I think, tatry ko na rin mag-hotel sa ibang, pero mga budget hotel pa. Mga ganito lang, mga 2,000. Yung mga budget pa din at maganda yung location. So yun lang, kapahinga lang ako guys kasi bukas maaga yung aking tour. So magtutour naman tayo bukas. Marami tayong mga pupuntahan na lugar na medyo malayo siya from Sapporo. I think mga 2 to 3 hours away. But I'm so excited sa mga pupuntahan natin bukas. And ayun, kailangan ko lang magpahinga kasi syempre kakagaling ko lang, di ba, kaninang umaga. Kakadating ko lang sa Sapporo, tapos wala pa ako masyadong tulog. Although nakatulog naman ako sa biyahe sa airplane, pero syempre paputol-putol yung tulog ko and I think I still need to rest para recharge tayo bukas. Kung napanood rin yung mga previous vlogs ko, di ba sabi ko na parang nag-slow down ako, parang kailangan ko mag-rest kasi ayun nga, para recharge. So, kayo din, kung, I hope you're okay, no? Naalala ko nga nung nasa corporate job ako, corporate world ako, madalas ako mapagod. Or paano ba? Madalas ako umiiyak kasi parang pagod na ako, ganun. Tapos parang, I hope na ganun din kayo. Kung pagod kayo, I hope na meron kayong enough rest and sana okay kayo, no? Minsan, hindi rin natin alam yung pinagdadaanan ng bawat tao. So, I hope okay kayo. Ako, I think I'm feeling better na. Hindi pa siya like 100% kasi syempre nagpahinga lang naman ako ng 8 days. Sa 8 days na yun, parang feeling ko hindi ka naman agad-agad 100%. But I think I'm getting there. Parang feeling ko mas bumabalik na yung energy ko, bumabalik na yung sigla ko rin sa pag-vlog. Tsaka lalo na ngayon sa Sapporo, natuwa ako dito kasi hindi ko in-expect na magugustuhan ko siya ng ganito. Kasi I love it, like laid back but city vibe. At yeah, cheers tayo. Cheers tayo sa mga pinagdadaanan natin sa life. Sana okay ka lang, sana kung kumakain ka ba ngayon, anong ginagawa mo? Cheers tayo. Ayan. Sana kumakain ka na masustansya. Mag-healthy living na talaga tayo. Sino gustong sumama? Gusto ko na mag-healthy living sa Europe, di ba? Parang feeling ko na-achieve ko na sa Europe. Tapos parang after ng Europe trip, nawala na naman ako. Parang gusto kong bumalik pero I don't know where to start. Sana may kasama ako. Gusto niyo bang sumama? Ano, G tayo? Healthy living, tapos may pancake. Anyway, at least ito healthy. Char. Ito a little healthy. Hindi masyado. Yun guys, parang biglang tumahimik. Actually, dito sa Sapporo, ng mga 9 p.m. Especially ngayon 10 na kasi. Parang biglang tumahimik. Although kanina nung umaga, di ba, medyo madami-dami pang tao. Pero pagkakagabi, parang nagiging tahimik talaga. So, pakita ko sa mga. May ilaw-ilaw pa yung mga Vegas niyan. Pero doon wala na, tumahimik na siya. May konti pa namang tao, pero wala na talaga. Medyo nakakamiss din yung mga hostel life. Kasi dati kapag pagod na ako, mag-hostel ako, isisiksik ko yung sarili ko sa isang ganoning cube, no? Tapos parang dapat dahan-dahan ka lang kasi may mga tao sa paligid. But at least ngayon may privacy tayo. Akala mo talaga hotel forever na, no? Actually, 2 nights lang naman to, tapos babalik din ako sa hostel. Parang minsan nagkikrave lang talaga ako ng katahimikan din. Kasi siguro sign of aging na rin, na parang pag tumatanda ka, minsan gusto mo ng katahimikan, gano'n. Pero ayoko na rin naman tanggalin pa rin yung pag-hostel kasi sabi ko nga masaya ako sa hostel kahit ganun lang yun. Masaya ako, especially kapag may mga nakikilala ako, naka-vibe ko,
Yung mga karamihan sa mga naging friends ko sa hostel ko nakilala, di ba? So, until now, sila Anson, si Kim, si Tyrone, di ba? I think sila yung naging close ko talaga na up until now, naging friends kami. Parang, ayoko parang itigil yung pag-hostel kasi nag-i-enjoy ako na makakilala ng mga like-minded people kagaya ko. But sometimes lang talaga, gusto ko ng katahimikan. Gusto ko makapagpahinga na maayos. Kaya siguro ayun, ibalansin na lang natin. I hope you're doing well, no? Kung kagaya ko rin kayo na parang last week nga medyo magulo yung utak ko. I hope that mag-allot kayo ng time to talk to him. Andyan lang yan siya. Nag-aantay lang yan na nakausapin niya siya. And ayun lang. Medyo natatahimikan ako, no? Or nasanay lang ako sa parang magulo na after mga trip natin is may mga naririnig pa ako mga ganun-ganun na mga tao, ganyan. I think ayun lang naman na maraming salamat sa pagsama sa akin today. Pahinga lang muna ako kasi syempre kakagaling lang natin, kakadating lang natin kaninang umaga. Although nakatulog naman ako ng slight sa biyahe sa aeroplano, pero I think I need to rest kasi maaga pa yung call time natin bukas, alas 7 yata. So yun lang naman guys, maraming salamat. Di ko in-expect na may enjoy ko yung Sapporo. Nag-exceed siya sa expectation ko. Mas nagustuhan ko siya. So, I hope na you could also consider na bisitahin ng Sapporo. And you could also consider staying dito sa hotel na to. Bespoke Hotel Sapporo. And of course, you can use my discount code sa Klook if nabubook kayo ng mga hotels nyo. Marvin Samako Klook. Ayun lang guys. Maraming salamat. Magpapahinga lang ako. And I'll see you again tomorrow. Bye-bye! Papaling ko na siya. This is my promise to myself and a sign of strength as a single person.